Ayan na. Eto na ang napakalaking ebidensya mga kababayan na wala talagang silbi ang ICI na iyan. Dapat na nga yan i-abolish mga kababayan dahil unang-una, ginawa lang itong filtering mechanism mga kababayan para salain mga kababayan kung sino-sino lang ang taong mga gusto nilang kasuhan. Kaya itong tinatawag nilang independent commission mga kababayan is not independent at all. At base na mismo dito sa inihayag ng kaibigan ni Singson mga kababayan na hindi na daw niya nagugustuhan ang takbo ng ICI na ito. Kaya nagresulta mga kababayan sa pagre-resign mismo ng ulo yung head ng ICI mga kababayan. Dahil alam naman natin right from the start, tinatag ni Marcos mga kababayan ang ICI para lang kayo mapacify. Para kunwari mga kababayan mayroon siyang ginawa. Pero yun pala, lutong Marcos sa lahat ng iyan mga kababayan dyan. Panoorin niyo po I bump into Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation. Matagal na pala ito mga kababayan, pinag-iisipan ni Babe Singson. Eto kaibigan ni Babe Singson. Alam na niya na magre-resign itong si Singson mga kababayan, ang head ng ICI mismo. Effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. Hindi na niya nagugustuhan ng ICI. Diba? Kung ikaw ang head mga kababayan at independent kayo, ikaw ang magkukumpas mga kababayan sa direksyon na tatahakin mo. Bakit hindi mo yan magugustuhan kung ikaw ang independent head ng mga kababayan? Ibig sabihin, mayroon pang nagkukumpas na mas malaki pa sa kanya mga kababayan at hindi talaga independent yung ICI na yan. Kaya hindi niya nagugustuhan o nag-resign. Ayan mga kababayan. That's what he told me. He mentioned the very intense. Eto. Sa press con nito mga kababayan, hindi ito ito si Wig mga kababayan. Yan lang ang tagapagbunganga mga kababayan dyan sa ICI pero hindi yan si Singson. Natural ang kanilang mga palusot dyan mga kababayan kung ano-ano mga reason. It's just all the ICI work was taking stock on this aging body. Dahil daw sa katandaan mga kababayan. Bakit? Few months ago, bata ka ba? Palusot na lang iyan. Palusot na lang nila yan mga kababayan. Matanda na kasi ako 2 months pa lang, 3 months pa ba yung ICI? Bata ka pa ba nung panahon iyon? Hindi yan mga kababayan ang dahilan kung bakit siya nag-resign. Ito na lang isinasabi nila sa publiko para na lang sabihin mga kababayan na nag-resign siya dahil sa health condition. Gas! Nalagasan Gas, ang gas. komisyon. Kumalas na kasi sa ICI si Rogelio Babe Singson. Siya pa naman ang ulo. Health and security daw ang dahilan ng kanyang paglisan. Apektado kaya nito ang investigasyon sa mga questionableng proyekto. Baka mga kababayan hindi sumunod sa powers that be, di ba? Sa ngayon, tuloy lang ang ICI sa trabaho. May bagong batch na naman ang nahaharap sa kaso. Di ba? Si Magalong mga kababayan na una nang nag-resign. Tapos nakakatawa pa yun mga kababayan dahil di ba? Actually, Bangag mga kababayan. Siya ang in-appoint ni Bangag. Tapos, nung nag-resign mga kababayan, ang sabi ni Bangag, iimbestigahan natin bakit nalagay si Magalong dyan na politician siya Dapat non-partisan daw mga kababayan. Pero, bakit nalagay si Magalong dyan? Ungas! Siya mismo ang naglagay mga kababayan. Tapos, iimbestigahan nila bakit nalagay si Magalong. Mga visit talaga mga, nako kabangagan. Sign na si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, paano na yan? Pinalita ng dating kongresista na si Jing Paras sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel ang Jing pagpipiliw Paras. ni Singson. Siya yung nagsabi mga kababayan na hindi na daw nagugustuhan ni Singson dyan ang mga pangyayari sa ICI. Ito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Nagbitiw na raw sa kanyang pwesto sa Independent Commission on Hindi natin nayanan mga kababayan. Sa tingin natin, may mga inuutos siguro sa kanya mga kababayan na gawin niya na hindi dapat. Nasaan na ang pagiging independent na mga ito kung didiktahan ninyo mga bangan? Infrastructure, si Rogelio Babes Singson. Ayon kay Jacinto Paras na Presidential Advisor for Political Affairs ni FPRRD. I bump into Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation. Effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. Hindi na niya nagugustuhan. Kami din. Namimili lang sila mga kababayan ng kakasuhan.
at ipoproceed mga kababayan. Tapos niro-roll out nila ang kanilang mga kakampi. Gaya na lang Tambalos dos, wala daw nakita, imposible. Wala daw nakitang ebidensya. So Lord, ano ba kayo, nakapikit kayo? That's what he told me. He told me in front of a former congressman. We bump into a restaurant in Rockwell. Oo. Pati si Babe Singson does not warrant the ICI. Siya pa naman ang head. Text message sa Billionaire News Channel. Komisyoner, Sinabi ng former DPWH Secretary na winding up na siya dahil mga lawyers na aniya ang kailangan ng komisyon. Kalaunay kinumpirma na rin ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Andres Reyes. Ay, ito pala ang chairperson. So, si Singson, komisyoner. Nagbitiw na nga si Singson. Effective December 15 daw ito, pero maaaring ma-extend hanggang December 21. Ibulgar mo na lang, Singson, ang mga kabalastugan dyan. Yan na lang ang ambag mo sa bayan. Mayroon ba nagkukumpas sa'yo? Talaga bang independent kayo? He mentioned the very intense and stressful ICI work has taking stock on this aging country. Isa si Paras sa nag-file ng ikalawang petisyon sa Ano na lang? Anyway, yung si mga kababayan, si Vince Dizon, wala nang ibang ginawa kundi mag-inspection mga kababayan. Siya na lang ang ipalit dyan. On the ground siya nagtatrabaho dahil hindi na niya nagagampanan mga kababayan ang kanyang mga public works. Dahil busy siya sa mga naghahanap sa mga kurakot mga kababayan, mga ghost project. Yun na lang ang kunin ninyo. Supreme Court na humahamon sa constitutionality ng ICI. Giit niya, hindi na kailangan ang ICI dahil ang mandato nito Lokohan na kasi mag-imbestiga ay itong kapareho ICI lang na ng ito mga trabaho kababayan. ng Office of the Ombudsman. Doble pa o madodoble mga kababayan dahil ang ICI, sige ombudsman, kayo na bahala dyan. Imbestigahan na naman ang ombudsman, back to zero na naman. Pero ang ginagawa lang ngayon ng ICI mga kababayan, ang ombudsman nagre-rely lang doon sa ICI kung sino ang pakakasuhan. So, na-filter na mga kababayan ng ICI kung sino tong mga taong gusto nilang gipitin. Yan lang ang kanilang isasabit doon sa ombudsman. Ay nako, kabangagan na naman mga kababayan, nahiya naman kayo. The president does not have the power to create an office. It's an undue delegation of legislative power. Second, he cannot allocate funds when there is no item in the, and that's even technical malversation. O nga malversation nga yan mga kababayan. Another kaso mo na naman yan. Yung ginagawa niyang pinupondo niya, walang appropriation from Congress. If you Oh. want to create a body that the purpose is to investigate and find culpability in corrupt officials, it should Wala not na. be limited to own infrastructure. Eto si Marcos mga kababayan, puro sablay itong mga kanyang mga hakbang mga kababayan. Sana ang ginawa na lang nito mga kababayan. Andyan naman yung ombudsman. Pinagtibay na lang niya mga kababayan. Bumuo sila ng subsection niyang ombudsman na nagpo-focus sa infrastructure. Wherein, kapag nag-hearing na mga kababayan, diretso na kaso. Afterwards, may makitang mga kababayan, anomalya. Mind ba? Sana inander na lang yung ICI sa ombudsman mga kababayan ng ganyan. Para wala nang doble-doble. Ngayon mga kababayan, makita sa ICI. Isasabit natin sa ombudsboying ito. Another investigation. Ayan na. Walang nakukulong, nakakatakas na mga kababayan. Shall include Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, National Irrigation Administration. Nang tanungin si Paras kung babanggain ba ni former Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan na si PBBM, hindi raw siya sigurado rito. Dahil wala nang patutunguhan itong ICI mga kababayan. Matatahimik na lang ito. Bigla na lang ito tatahimik tapos proceed to the next issue. Sana nga lang mga kababayan hindi mawala itong issue ng corruption kay Marcos mga kababayan dahil posibleng mag-create sila ng another issue na naman mga kababayan na pag-uusapan. Tapos malilimutan na itong corruption mga kababayan na kung saan ang dami ng bilyon kung hindi trilyon ang kanilang nanakaw. Ay nako. Pero binanggit niya na normal sa isang tao na isipin ang kanyang sariling kaligtasan. Matapos magnakaw, In this world kasi, survivor is the name, di ba? So, Survival would be, a thing. Kasi kung ikaw lang namang ilalaglag, the other guy who is the mastermind. si Romualdez? Oo nga. Kumanta ka.
Romualdez. Pero hindi pa siya nadidiin ng todo, mga kababayan. Parang grabe, protection, mga kababayan, ng mga... Sila lang din yan. Will go scot-free. That's against our human nature, di ba? Fraternity brother ni Paras si Romualdez. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Oh, pero ano, mga kababayan, hindi ibig sabihin nakakampi sila. Ilang dating senador at DPWH officials ang pinakakasuhan na ng ICI sa Puro pinakakasuhan. Andun wala pang kaso, mga kababayan. Bakit hindi pa nakulong yung sina Jinggoy, sina Cheese, Bong Revilla, Binay? Sino pa ba yun? Kasali ba si Grace po? Diba? Office of the Ombudsman. Sino-sino kaya sila? Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Ian. Puro plano, mga kababayan. Pinky, may mga bagong batch na mga mambabatas at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nais pakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman. Yan ang problema, mga kababayan. Kung inander lang yan sa ombudsman, direkta na. Wala nang endorse. O eto nga, kababayan ngayon. Bakit nauuna pa itong mga senador? Whereas, ang napakainit, mga kababayan, na nangulimbat, itong mga kongresista. Kabilang dyan ay sina former Senator Bong Revilla Jr., Maynard Gu at walong iba pa na pawang No, bahala kayo dyan. First of all, mga kababayan, ang Bong Revilla iyan is bagoong Pilipinas. Yan si Cheese Escudero, waiter ni Admiral. Oh, di ba? Tapos si Jinggoy Estrada, hindi pa natin nakakalimutan ang ginawa niya kay Jonathan Morales, mga kababayan. Karma nila yan. harap sa kasong direct bribery, plunder at administrative complaint. Pinakakasuhan din base sa mga bagong nakalap na ebidensya si former Public Works No, si Bunoan, wala na, mga kababayan, tumakas na sa Amerika. Chief Manny Bonoan, former Wala talaga si Romualdez, oh. Catalina Cabral at Roberto Bernardo, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, Kung eto, no, kung makatotohanan ito, mga kababayan, kasama si Romualdez dyan at saka si Bangag mismo, number 1. Kung number 1 ito si Bunoan. Ano mas mataas sa 1, mga kababayan? 0. Mas mataas pa sa 1 si BBM, mga kababayan, sa listahan. Number 2 si Romualdez. at ang tinatawag na BGC Boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pinakakasuhan din si Senators Cheese Escudero at Mark Villar. Sige! At Go! ang senador na sina Nancy Bina Oh, Grace po. at Grace po. Ngayong araw din humarap sa ICI sina Pasig City Congressman Mas mabuti. Romulo at Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. Pero kung kahapon ay binuksan sa publiko ang pagdinig, hindi ito nangyari ngayon dahil humingi ng executive session. Eto, no, urong sulong itong ICI, mga kababayan. Ang sabi na daw, pwede daw mag-livestream dahil daw sila, transparent. Ngayon, wala. Ang dalawang mambabatas. Lokohan to the max, mga kababayan. The information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. In danger daw ang kanilang life kapag mali-livestream. Wow. Bakit niyo pinasok niyang nakawang iyan? Kapwa itinuro si Romulo at Eto, no, si Bitoy, mga kababayan, no? Siguro naglulundag ito sa tuwa, mga kababayan, dahil sila yung unang ginipit, mga kababayan, tapos sila pa ngayon ang walang kaso. Anong magic ang ginawa mo, Bitoy? kapwa itinuro si Romulo at Domingo ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ng BGC Boys na umano'y nakikinabang sa 10 to 25% na kickback sa manumalyang flood control projects. Maring itinanggi ni Romulo na kilala niya ang Discaya couple at tangi ang Tatanggi talaga yan? lang daw ang humahawak ng proyekto ng ahensya. Ay, nako. Kung yung mga words lang ang mga kababayan, papaniwalaan mo, hindi mo titingnan ang ebidensya, talagang wala kang mahihita. Talagang sila yung in charge sa mga, sila yung magko-coordinate, sila yung in charge. Talagang inevitable po. Pero, did authorize? Eto, mga kababayan, eto mga binanggit ni Discaya, mga kababayan, ha. Ang dami daw nakulimbat. No, I'd never authorized.
Walang aminan. Pati naman ng kampo ni Domingo, hiniling nito ang executive session dahil sa apektado na umano ang reputasyon ng kongresista mula sa paratang. Executive Itinanggi niya na session. may kinalaman siya sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa Utal-utal na mga kababayan, oh. Anong kabulukan na naman ba ito? Walang katotohanan. Walang katotohanan at walang Samantala, aminan. Pinky, ay wala pa raw napipisil ang Independent Commission for Infrastructure na pwedeng pumalit Silin kaya namin yung ano ninyo. Yung isang one ball ninyo. para kay Department of Public Works Ay, o nako. former Department of Public Works Puro kalokohan. Highways Chief Rogelio Singson na siyang nagsisilbing commissioner ng Independent Commission for Infrastructure matapos ang kanyang resignation. Hindi rin siya dumating ngayong araw sa tanggapan ng ICI, no? Pero ang pinakamalinaw mula sa resignation na yan ni Rogelio Singson ay magte-take effect ito ng December 15 hanggang December 31, pero ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. ay kailangan pa munang na matanggap yan ng Malacanang at ayon Paano kung hindi sa tanggapin na sinabi bangan? din ulit ni Andres Reyes Jr. ay ang health at safety concerns ang tinukoy naman ni Singson para sa kanyang resignation dahil nga kaakibat anya ng pagtatrabaho dito sa bilang lead probers ng ICI sa flood control investigation ay ang kaakibat na stress sa trabaho ng ICI para sa Alam niya eh. Right from the start. Hindi yan ang mga kababayan. Tama yung sabi ni Paras na talagang lokohan na lang yan mga kababayan. Mayroong nagpe-pressure sa kanila dyan na ang ICI is not so independent at all. ang commissioner na anya ay umiedad na. Pero paniniguro ng komisyon, hindi maaapektuhan Bakit? ng resignation ni Bata Rogelio ba yan? Singson ang operasyon ng Bata ba yan dati mga kababayan? 3 months ago? 3 ba? O 2 months ago? Matagal lang matanda yan. Huwag niyong irason yung katandaan dahil matanda na yan nag-umpisa. ICI. Pinky, kaugnay naman sa mga referral case laban sa mga mambabatas ay naglabas ng pahayag ang kampo ni former Senator Bong Revilla Jr. na wala silang May aamin ba? Ikaw, dalawang beses ka nang bumingo, Bong. 2 beses ka nang bumingo. Bakit palaging nasasabit na yung pangalan? Eto mga kababayan, hindi na dapat ito, mga kababayan, na mapapalusot if ever na Dahil paulit-ulit na lang. Wala kasing mga kababayan, na nagot talaga dito sa mga, mga buhaya, sa mga politician. Dapat may tuluyan talaga mga kababayan, mabulok habang buhay. Para hindi na uulit. laman sa anumang anomalya sa flood control projects o flood control mess kung saan hindi umano nakatanggap ng subpoena ang kanyang kampo para magpaliwanag bago pa man dumating ang referral case na yan laban sa dating senador. Pinky? Iyan, para lang malinaw, no, si dating Senator Bong Revilla pa lang ang inirekomenda ng ICI na kasuhan. Pero yung ibang mga Si Bong Revilla pa lang. na na-mention mo kanina, Si Bong Revilla pa lang? recommendation to investigate further. Tama ba yon, Ian? Bakit si Romualdez na lalayo sa kanyang usapan? Ay, nako. Tama ka dyan. Ang nais nga mangyari ng Independent Commission for Infrastructure ay unahin ang mga kaso para kay former Senator Bong Revilla Jr. at isusunod na dyan sa recommendation na yan ay ang si Senators Chis Escudero at Mark Villar. Sige at na, dating senador na sina ikulong na Nancy lahat ng Binay mga at iyan. Crispo. Pinky? At isa na lang, Ian, yung nagpa-live, yung pumayag na mag-live sa Hoy, si Sandro, dapat i-live nyo yan kay Sandro Marcos, ha? Isa pa yan. O, anong sabi ng PCIJ, mga kababayan? Pork Barrel King? Oh, grabe, Pork Barrel King, mga kababayan, ha? tanda ko, parang isa pa lang, Yung iba ay they chose to have an executive session. Tama ka dyan, Pinky. Isang mambabatas pa lamang ang pumayag sa online live streaming ng Independent Commission for Infrastructure para sa flood control probe
dahil nga ang naging rason ng dalawang pagbabatas kanina na si Wala talagang gustong magpa-live dyan mga kababayan dahil mabubuking may scrutinize mga kababayan ng mga tao. Congressman Romulo at Congressman Danilo ay masyado nang apektado ang kanilang mga ang kanilang standing o kanilang reputation mula sa mga public opinion na ibinabato sa kanila online. Okay. So kasalanan pa ng publiko. Ang public opinion pa ang sinisi mga kababayan. Diyos ko Lord. Maraming salamat sa iyo. Ian Maghano ay nag-uulat ng live mula Yung nagnakaw kayo, may partisipasyon ba ang publiko? sa ICI headquarters sa Taguig. Ay, ito na naman mga kababayan. Bad news na naman ito. Lawful and mandated. Ganyang inilarawan ng Malacanang ang pagbabalik ng Office of the Solicitor Ay nako mga kababayan. What do you expect? Itong mga kababayan, itong ginawa ng Solgen na itinalaga ni Bangag mga kababayan. Umandar na ang kanyang mga gawain mga kababayan para atakihin na naman ang mga Duterte. General sa kasong isinampa laban sa gobyerno dahil sa umano'y iligal na pag-aresto kay FPRRD. Pero mali itong tinutulong Umanda kayo mga Bangag. Pag upo ni Sara, kayo naman ang iiyak. kampo ng dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nararapat lamang ang ginawang desisyon ng Office of the Solicitor General na pasukin muli ang kasong isinampa laban sa Marcos Jr. administration kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong Marso. What do you expect? Appointed yan ni Bangag. So, nagpahayag ang OSG ng kanilang re-entry bilang legal counsel ng gobyerno sa nakabinbing petisyon mula kay FPRRD at Senador Ronald Bato de la Rosa na Dati mga kababayan, nag-refuse ang OSG na 'di ba si Guevara nun. Nag-refuse sila na ipagtanggol si Bangag. Ayun, sinibak. Pinalitan yan mga kababayan. Tagapagtanggol na ni Ngagva. mahamon sa pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. Matatanda ang denied ang petition ng Duterte camp para sa isang temporary restraining order noong March 12, isang araw matapos hulihin si Duterte dahil sa alleged crimes against humanity. Humanda din itong mga kababayan, itong nakisabuatan kay Bangag dyan. Ayon sa Malacanang, naayon sa mandato ng OSG ang kumilos ng walang pinoprotektahang interes ng iilan lang. Wow, iilan! Wala pinoprotektahang interest. Puro nga kayo political interest, mga hudas. Ito masasagot ng palasyo ang naging pagpapasya ni dating Solicitor General Menardo Guevara sa pag-recuse nito o pag-atras bilang abogado ng pamahalaan. Pero sa ngayon, ginagawa lang daw ng OSG sa ilalim ni Darlene Berberabe kung ano ang tama at naaayon na hakbang ayon sa batas. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion, contradiction ang desisyon ni Solgen Berberabe sa nauna at aprobado ng withdrawal ng OSG. Yan mga kababayan bumangag na rin. The Solgen. OSG cannot recuse today and then resurrect tomorrow, ani Torion. Nang umatras kasi ang OSG noong nakaupo pa si former Solgen Menardo Guevara, iginiit nito na wala na ang Pilipinas sa Rome Statute, isang argumento na maririnig mula sa kampo ng mga Duterte. Nitong Oktubre, bilang counsel ni acting Davao City Mayor Baste Duterte, nagsampa ng disbarment case si Torion laban sa ilang cabinet officials, gaya ni na dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Rebulla at Defense Chief Gibo Teodoro. But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land. Wala kayong maaasahan ngayon. Mag-antay lang tayo pagdating sa pag-upo na ni Sara. Gayon pa man, sige, laban lang muna ngayon. Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Sinubukan nating hinga ng komento si Guevara pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Itama ang dapat itama at sumunod sa naaayong batas. Ito Wala na ngayon mga kababayan. Wala nang batas na sinusunod para itong silent dictatorship. posisyon ng palasyo sa gumugulong na kaso ni FPRRD sa International Criminal Court. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
At makakausap din natin ngayon Solicitor General Darlene Marie What do you expect? Berberabe. Magandang gabi po sa inyo. Eto na, bumangag na mga kababayan. Solgen. Hello, good evening. Kumustang panga mo? Good evening po. Walang good sa evening. Mga ilang tanong lang po para mas klaro. Kasi po ang nasusundan po namin ay yung mga nangyayari ng mga desisyon sa The Hague, ano? Tungkol po sa kanyang temporary release or fitness for trial. Dito po sa Pilipinas, ano po ba ang pinaka-issue pa na kailangan pa pong desisyonan? Okay. Yung dating mga na-file na kaso na mga petisyon ng mga anak ni former President Rodrigo Duterte, ito yung mga habeas corpus na tinatanong ang legality ng issue ng pagka-surrender Kasabwat na rin ba ang mga taga-Supreme Court dito? Kapag kasabwat na mga kababayan, wala na tayong maaasahan. Full dictatorship na lahat ito mga kababayan pag nagkataon. PRRD. So, may mga na-file cases before, habeas corpus, or TRO, and then itong recent, si Senator Bato ay nag-file ng isang urgent manifestation na patungkol naman doon sa mga pronouncements na sinabi ni Ombudsman Remulla na merong siyang sa telepono niya na warrant of arrest from ICC. So, ang ginawa nila mga kababayan, gusto nila ipabasura dahil wala pa naman daw warrant mga kababayan eh. Parang nagguni-guni lang daw ito si Bato mga kababayan. Paano na yung sinabi ni Ombudsman ni Remulla? Gusto nila makakita ng warrant dahil kung wala, nonsense na daw itong mga kababayan, mga petition ni Bato. Tinatago nyo nga eh. Di ba yung kay Tatay Digong mga kababayan, may pinalabas na silang warrant. Cellphone nga lang yung pag kinakita. Bunsod noon ay nag-file si Senator Bato ng manifestation at dahil ito ay kaakibat or nakakabit ka dun sa main petition na nauna nang na-file, in-endorse sa amin ito ng DOJ at kaya kami, ang OSG, ay nag-enter ng appearance para kami na ang sasagot doon sa sinabi ng Supreme Court na mag-comment sa manifestation ni Senator. Okay, pero tungkol lamang po sa manifestation ni Senator Bato, ito pong issue naman sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong, tapos na yan. dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama rin po sa kailangan. Iyan lang naman mga kababayan ang dapat yung Supreme Court. Ang dami niyo pang sat-sat Supreme Court. Dumaan ba sila sa local court? Maliwanag na hindi mga kababayan. Diyan pa lang, yan lang alas mga kababayan. Yan lang i-resolve ninyo. Kung dumaan ba sila sa local court? Oo hindi. Dahil kung hindi, linabag nila ang batas mga kababayan. Kailangan ninyong pasukin muli. Opo, kasama po iyon, pero yung amin pong sinagot lamang ay yung manifestation. Ano pa ba? Parang, ito magsalita mga kababayan? Parang nag-orasyon ng patay. Sapagkat bago po nag-file si Senator Bato ng manifestation, ang sumagot po for the Republic ay ang DOJ. Kasi nga po ay nung March 2025 ay nagpaalam ang OSG kung maaaring hindi siya ang mag-represent sa state noong sa kasong iyon. Pero in law, iniisa-isa lang po muna namin. Sa manifestation lamang po kami sumagot. Manifestong but manifeste. in law, sino po ba dapat talaga ang sumagot? Ang OSG po ba? Opo, tama po yun. OSG po talaga ang dapat na nagre-represent sa mga kasong kagaya po nito, like it was against the Executive Secretary, against the Secretary of Justice. So, because the Solgen po ang defender of the Republic talaga. So, yung dati pong naging posisyon ng mga kababayan, ito na, defender kahit para mga kababayan. Sila ang offender. Ay, nakong defender pa more, tapos offender dahil mga kababayan. Nakakatawa na lang mga udas. Kung kinailangan niyang magpaalam sa Supreme Court na kung maaaring siya ay ma-excuse na hindi siya ang mag-represent. Pero under po sa batas, talaga pong dapat OSG. Kaya yun po yung sinasabi ng presidente ng palasyo
na Mastermind. Mastermind ba, kababayan? nagampanan lamang ng OS ang aming So masasabi po natin na ang inyong re-entry ay dahil sa mali ang naging posisyon ni dating Solgen Menardo Guevara. Unique Sabihin mo na oo. Ang dami mo pang sat-sat. po kasi at may specific na factual background. So akin pong nirepaso sapagkat nauna po Repaso pa more. Sige, magrepaso ka pa. Solgen Guevara ay marami pong submissions kasi sa ICC noong nagsabi ICC? sila, nagsimula pa po kasi 2018, nagsabi sila, mag-preliminary investigation tayo sa mga extrajudicial killings. Tapos, ang sumunod doon, nag-withdraw from the Rome Statute. Pagkatapos po noon, maraming submission si OS. Ang position po niya, walang jurisdiction ng ICC, hindi na siya pwedeng imbestigahan sapagkat meron namang mga korte na umaandar dito sa Pilipinas. Subalit, pagkatapos rin po ng mga submissions na yon, ay nagkaroon din ng determination ng ICC na hindi Pilipinas, di namin tinatanggap yung mga argumento nyo, kundi may jurisdiction ng ICC, kaya na nga po tuloy-tuloy. So kung tutuusin po, Tuloy-tuloy ang bangagan. maraming pagbabago na at development. Mula po noong nag-file ang OSG noon, sinabihan na po sila na hindi, may jurisdiction ng ICC at kaya nga po tumutuloy-tuloy na yung case against PLR. So yung mga patakaran po ba ngayon ay nagbago? Kasi yun po ang sinasabi nila. Iba na ngayon o nagkaroon na po ng counting adjustments ang Philippine law para po dito naman sa mga susunod pang kaso tulad ng sinasabing... Hindi naman yung nagbago. Pinagtibay lang nila mga kababayan para hindi na gawin ulit ng mga bangag. Yung ura-uradang mga pagpapatapon mga kababayan. Arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Isa rin po yan sapagkat naglabas ng regulations ang Supreme Court on... Uy, ang lamya mo, no? Manang, ang lamya mo. Hanggang kailan ito mga kababayan? Mataas-taas na interviewhan ito. Oh. Dito na lang tayo. Ito na lang ipalit sa ICI. Ito wala nang ginawa mga kababayan na kundi mahanap ng mga asunto. Si Vince Dizon. DPWH Secretary Vince Dizon nang maabutan ang mga hindi pa kumpletong infrastructure. Ikaw na lang ang papalit sa ICI. Dahil baka hindi mo na nagagampanan ang trabaho mo, puro ka na investigasyon. Project sa Siargao, Surigao del Norte. Sa kanyang inspeksyon, bumungad ang mga di pa tapos na tulay sa Maasin at Asinan sa bayan ng Pilar, pero deklarado ng completed. Yan mga kababayan, ICI ka na lang. Ito mga kababayan, madali lang itong kung nagtalaga lang si Bangag ba kababayan ng maraming kagaya ni Dizon na talagang nag-survey sa buong bansa. Sa kote lahat ng ito mga kababayan. Isa lang siya Bigyan ng 10 taon yan. Hindi pa tapos yan si Dizon mga kababayan. 2020 pa. Dagdag pa rito ang isang flood control project na 35% pa lang nagagawa. Taliwas sa report na nasa 95% flood control na naman. Rate na. Ay, nako. Kasi pag ako huminta ng ulo. Pag ako huminta ng ulo. Grabe. Painitin mo lang ulo mo. Ito mga kababayan, hindi magtatagal. Magre-resign din ito, pero ewan lang natin, baka panindigan niya mga kababayan dahil ang sabi ay tatakbo daw yung senador sa 2038. So kung mga kababayan, aatras siya ngayon, mukhang badshot siya na hindi niya kaya mga kababayan ang kanyang trabaho. Ito yung nangyari kay Kapakanan. Ito na mangyayari sa inyo. What is really the reason? What is the reason? Huwag ninyo kung lolo. Dahil dito, pinamamadali na ni Dizon ang konstruksyon at investigasyon sa mga nasabing proyekto. Sige, padaliin mo na. Nabatid din na may koneksyon umano ang contractor nito kay Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Pingo Matugas. Bagoong Pilipinas din yan. 79 billion pesos. Yan ang halagang nalustay umano dahil sa mga ghost project. Ayon kay Senate President Pro Tempore... Isa pa to mga kababayan na puro dindanlal. Puro sabi ng kurakutan. Tapos
Hindi kasali si Bangag, mga kababayan. Ay, Nireview nako. kasi ni Lacson at Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang 10,000 proyekto. Todo suporta kay tugod depensa, mga kababayan, kay Bangag. 600 dito non-existent at hindi pa raw kasama sa kwentahan ang mga substandard project. Ay, nako, lokohin mong ulol mo, Lacson. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong Nasaan ang pangalan mo? Sabi mo 67 contractor. multi-purpose buildings, flood control pa lang yan. Ay, nako, puro daldal. Ay, nako. Sige, Lacson. Huwag mo mukhang bulail sa mga buladas mo. Ito, puro expose. Wala namang napapatunguhan, mga kababayan. Tapos kapag pupunta na ang usapan kay Marcos, hindi kasali si Marcos dyan. Huwag nyo namang ganyanin. Binibilog lang ang kanyang ulo ng kanyang mga tauhan. Walang alam dyan si Marcos. Ay, nako, Lacson. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa mga bagong kaululan? Post your comments below.